Guys, sa pag-a-apply natin ng Mayor's Permit or Business Permit sa City Hall ng General Trias, kailangan natin i-apply to online. Kahit na pumunta tayo sa City Hall, hahanapin pa rin nila yung application natin gamit ang kanilang portal. Ilalagay ko yung link nila dito sa description box para i-click nyo na lang. Mapupunta na kayo dito sa page na to. Una, kailangan natin i-click ang register. Dahil wala pa tayong account, diba? So, ipipill up lang natin to, then i-click natin yung submit. Isiguraduhin lang natin yung email address saka yung mobile number ay active. Pagkatapos natin sagutan, i-click lang natin itong submit. Basahin mo to, tapos scroll up mo lang, then click natin ang I agree. Ayan. After nyan, click natin ng OK, i-enter uli natin ang ating email address at password. Okay, so nakagawa na tayo ng ating account sa kanilang portal. So dito, mamimili tayo kung apply for new business or kanya renewal or ililink mo yung existing business mo. Para dito sa ating tutorial, i-click natin tong new business. Pero guys, tandaan lang po natin, kung ang ating business ay galing sa ibang lugar, so kung nyari from Imus, tapos lilipat ka dito sa Gentry, ang i-apply mo na talaga is new business kasi nasa Imus kasi yung ating permit, kaya pagdating natin dito sa General Trias, kailangan new business na talaga siya. So, i-click natin ang apply new business. I-click natin kung anong ownership type tayo. So, for example is individual. Click natin ang next. Tapos, i-fill up natin to. Pagkatapos natin sagutan, i-click lang natin itong next. Guys, dito, basta may asterisk na kulay pula, kailangan natin sagutan yan. Okay? So, yung mga details naman nito, makikita mo yan doon sa address nung inuupahan mo o kaya basta kung saan yung business mo nakalagay. Dito sa address remark, ilagay mo lang kung anong landmark nung business mo, yung location niya. So, tapos nyan, i-click mo ang next. So, ayaw niya maklik. Ibig sabihin, meron pa tayo na miss. Katulad nito. Lagay natin, check. Okay. Tapos, click ulit natin yung next. Dito naman sa apply for new business certification information, i-click lang natin tong certificate name. Then, pipili ka dito kung ano yung ilalagay mong details. So, sa akin kasi, ang nilagay ko yung DTI lang. Dito sa certificate number, makikita mo yan sa iyong DTI. Kung DTI yung pinili mo ha. Okay? So, click mo lang yung add. Tapos, click mo yung next. Business nature information. Click mo lang uli yung business nature. Then, piliin mo kung ano yung business mo. Then, kung magkano yung capital mo dito sa yung business. Ayan. Kung nyari, yan, 10,000. Then, add. Okay. Then, click mo yung next. Dito sa upload requirements, guys, i-upload mo yung mga requirements na meron ka. Okay? So, for example, itong business name. DTI, SEC, o CDA. I-upload mo yan, i-click mo itong upload. Tapos, itong proof of ownership, yung copy ng title nung lugar na inuupahan mo o yung kung saan mo itatayo yung negosyo mo. Diba? So, dyan, i-click mo yan. Tapos, sa sketch, ganun, kukunin mo lang sa Google Map. Sa picture of establishment, kailangan talaga mapicturean mo yung harapan, side, and road view. Okay, isama mo na rin dyan yung picture ng mismong loob ng business mo. Kasi nung time ko, binalikan ko pa talaga para picturean pati yung loob. Kung saan ipopwesto yung business, okay? Kung saan nakapwesto siya. Sa contract of lease, kung umuupa ka, ilalagay mo din dyan. Pero kung hindi ka umuupa, ginagamit mo lang yung lugar na yon, pero hindi ka nagre-rent, kung nga sa kamag-anak mo, ganyan, kailangan mo lang manghingi sa kanya ng letter of consent. May pirma mo at pirma niya. Pero kung si Angelica de la Cruz ay may asawa, nakalagay dun sa title yung pangalan ng asawa niya, kailangan din pati yung asawa niya nandoon, nakapirma rin doon sa letter na yon. Okay, kasama yung mga ID nila. So, i-upload mo rin yun dito para hindi ka na balik-balik papunta sa City Hall
o kaya tumagal yung application natin sa Mayor's Permit. Okay? Tapos, dito naman sa Office of City Planning and Development, dito kasi wala na rin naman ako pinasa dahil sa kanila na nanggagaling yan. Building permit, dito i-upload mo kung yun nga, may papagawa ka pa, tapos yan malalagay yung building permit mo. Kuha ka ng barangay clearance doon sa lugar kung saan yung negosyo mo. Okay, saka HOA. Ayun pala, kailangan natin ng HOA certificate doon sa area ng business mo. Dito mo na lang din yun i-upload. Okay lang naman yan, kahit na naligaw yung pag-upload mo ng mga requirements mo. Okay lang yan kasi makikita naman nila yan. After mo i-upload, i-click mo na yung submit. So, for example, maglalagay ako ng isa, 'di ba? Kinlik ko yung upload, tapos i-click natin tong positive sign, then manggagaling sa photo library. So, nag-upload ako ng isang requirements, tapos pag-upload, makikita mo yan, nakalagay yung JPEG na yan, then i-click mo yung close, at i-click mo itong submit application. Yan, di ba? So, ibig sabihin, meron ka na na-upload na requirements sa kanila. Guys, hindi mo kailangan mag-antay para i-check dito yung status. Kasi minsan, syempre, sa dami ng nag-a-apply ng business, ganyan, ng business permit, hindi nila ito na-update agad-agad. So, dito ka lagi kasi titingin sa remarks, diba? Diyan mo makikita kung ano yung naging status, kung ano yung mga requirements na kulang pa na ipapasubmit nila, para dito sa column ng status ay magbabago. Lalagay dyan, approve, ganyan. So, yan. Ang kailangan mo lang gawin ay, kung for example, nag-upload ka ngayon, kulang pa, tapos nag-upload ka ulit kinabukasan, nag-add ka ng mga requirements na kulang mo pa. Every time na mag-a-add ka ng requirements mo, tatawagan mo tong nasa column ng department. Okay? So, dito, so for example, itong building, yan, yung BFP, yan yung mga contact number nila. Diyan ka magpa-follow up or sasabihin mo sa kanila, ma'am, meron po akong bagong upload dito sa aking application sa business permit. So, ang hihingi nila sa'yo, yung iyong business ID. Makikita mo yan dito sa taas. Ito, yan, business ID. Itong 2025-02-410601. So, yan yung hihingi nila sa'yo para ma-check nila sa kanilang system kung ano yung kailangan mo pang isubmit sa kanila. Okay? So, eto yon, pag kailangan mo lang dito mag-sign in para i-check yan. After naman yan, napakadali na kasi pag dito nakalagay na sa BPLO for payment, ibig sabihin, punta ka na sa City Hall para magbayad, tapos makukuha mo rin same day yung iyong Mayor's Permit. Sana po nakatulong po ang ating tutorial today. Kung kayo po ay merong business dito sa General Trias, ayun, ganito lang po ang gagawin. Kailangan lang natin i-apply siya online para pagpunta natin sa City Hall ay payment lang at napakadali na nilang i-process dahil na-submit na natin yung requirements online. Okay, maraming salamat po.